in this SONA, pinipilit ng Pangulo na ilapit yung kanyang sarili, no, doon sa taong bayan by coming up with a messaging that is relatively plain, direct, and simple. Pero yun nga, I also agree na hindi naman po pwedeng masyadong simplified, no, because we are relying on the report of the President, and somewhat to some extent dapat meron talaga tong essence of comprehensiveness, ika nga, no, without compromising din naman yung lengguwahe at saka yung mensahe. On another note, siguro maganda rin naman na nakita natin that the President is somewhat sincere in curbing down corruption, no. And dito medyo wala siyang sinisino, no, dahil definitely doon sa bulwagan na yon maaring may mga opisyalis doon, maaring may mga high-ranking officials whether in the cabinet or in the Congress na nakinabang, no. At maaring ito ay kaalyado niya, maaring hindi niya alam, no. Pero yun, hindi siya natakot na isiwalat ito at talagang labanan ito dahil sa tingin niya yun naman talagang nararapat. Pero ang sa akin dito is there should be a good follow through to this, no. Alam naman natin, madaling sabihin that you will be running after them, that the law will penalize these people, will punish them until the next habagat season comes, no, until the next tag-ulan and until the next typhoon season comes, no. So yung follow through, no, kasi alam naman natin ang disaster kasi itong resilience na to is nawawala ito sa usapin at nawawala sa naratibo kapag tag-araw o kapag mag-aayos ang panahon, hindi natin napapansin until andyan na naman yung problema. So sana sana totoo at sana magkaroon ng maliwanag or maayos na pagtaya ang ating gobyerno kung paano ba talaga sila papanagutin, because this is big money, this is a huge amount of taxpayers' money that is misused and misappropriated for these programs. And talagang may mga yumaman dito, no. Yun yung medyo kailangan talagang tutukan dito ng ating Pangulo. Hi, Prof. Good evening, sa MJ po ito. Sir, marami nagulat doon sa part na kanyang SONA speech, no, yung kanyang State of the Nation address, is yung tinatalakay natin na issue sa flood control. Do you think napasubo dito ang presidente? Dahil kapag walang resulta ito, pag dumating ang kanyang 2026 State of the Nation Address, ano na lamang ang mukhang ihaharap niya sa taong bayan? Prof? Tama yan. I agree with that, no? Kaya nga, yun nga dapat talaga tayo bilang mamamayan, talagang we need to be very vigilant, and at the same time talagang we need to take into account everything that is being said to us, no, kasi this is the only way by which mapapanagot natin sila sa kanilang mga binibigkas at mga binibitawang salita, no. So tama yun, kaya nga sabi ko kanina, no, maybe this is a very timely issue right now, but then again, if this will go without any tangible outcome, pag nag-Oktubre tayo, Nobyembre, Disyembre na maayos ng panahon, wala nang masyadong bagyo at hindi na nag-uulan, makakalimutan na naman to, no? Until such time na mauulit na naman. Kasi it's just a cycle, no? It's just a cycle. So I think the President should really walk the talk here, and yun nga, talagang needs to crack the whip, no, ika nga, especially dito sa mga sangkot dito. At dito natin makikita yung talagang political will niya, kung meron man talaga, kung kaya niya talaga na banggain, kalabanin at panagutin itong mga involved dito, na sa tingin ko naman karamihan dito mga kaalyado niya. Kasi syempre sila yung may access, no? Sila yung nasa poder at sila yung may nandoon sa kapangyarihan. So madali sa kanila
na gawin ito, no, itong mga activities na to. And I hope that the law will be fully utilized to the greatest extent para panagutin itong mga opisyales na to. Opo, Prof, sa issue pa ng General Appropriations Act o ng GAA, binanggit po ng Pangulo na hindi niya raw aaprubahan ang budget na hindi naayon sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino. At nagbanta pa siya na anuman ang budget ng mga pagbabago na ipapasok, may handa siya na mag-reenacted budget basta matanggal itong mga issue na ito. Ano masasabi mo, Prof? At nagulat ka ba na nasali yung issue sa GAA, lalo pat ito'y pending, yung 2025 BICAM issue, sa talakayan sa Supreme Court? Right. Yeah, actually, medyo pinapakita niya rito yung pagiging reactionary ng ating Pangulo dito sa nangyari. No? So at least, nare-recognize niya na yung nakaraang budget natin for 2025 was problematic. It was tainted with a lot of anomalies, and he understands that. Okay, so this is really more of a stern warning, no? To the Congress, especially the Appropriations Committee, to deliberate well on the upcoming budget, to really do it, scrutinize it to the fullest extent, na ito ay dapat talaga nakaangkla at nakalinya doon sa National Expenditure Program. And the priorities should really be there, no? Wala dapat realignments or wala dapat parang reappropriation na mangyayari, and there should be no unnecessary paglilipat nitong mga pondo, no? So I think the president here, okay, would want to really focus on this issue, no, to enforce yung tinatawag natin na fiscal discipline, kasi masyado tong sinalaula, no, nung nakaraang kongreso, nung nakaraang budget season natin. Talagang may mga naging problema dito, and I hope that with this time, and ito nga binigyan na ng stern warning ng Pangulo, lalong-lalo na yung mga kanyang kaalyado dito sa kongreso na ayusin ang paggawa ng budget. I hope they will take this to heart, no, na wag nang maulit yung nakaraang taon, ano. Opo, Prof, may mga random comments na nagkakatugma, no, pare-parehan ng mga comments sa social media. Nag-i-scan ako kanina. Karamihan sa mga pare-parehan na comment ay bakit daw hindi isinali ang pagpapalipad kay FPRD sa ICC? Hindi ba raw ito may tuturing na accomplishment sa nagdaang taon ng kasalukuyang gobyerno? Prof, anong tingin mo dyan? Well, kasi yan, ang SONA is normally taken with a demeanor of, sabihin na natin, unifying tone, no? The goal of SONA is really to inspire, to boost the morale of the people, for their support in the government. And normally, issues that will cause or that will create polarization and divisiveness and sabihin nating political factionalism, medyo hindi po talaga yan na highlight sa isang SONA. Kaya kung titignan natin yung issue halimbawa nitong ICC, yung issue halimbawa nitong impeachment, that is of course thwarted towards their opponents, particularly the Dutertes, talagang hindi po yan babanggatin ng ating Pangulo, no? Number one, it's unpopular. Another thing is because he fully understands, no, that it's not the proper venue for that. And also, I think it's also a manifestation of his recognition na marami pa rin talaga at malakas ang impluwensya ng mga Dutertes, and he wouldn't want to further antagonize the Duterte supporters, no, dito sa kanyang talumpati na ito. Opo, at isa pa sa issue, Prof, ito'y common, no, na komento ng ating mga kababayan. Yung issue po ng online gambling. May mga senador nga na wishlist nila na ito'y mabigyan ng komento ng ating presidente at hindi raw po nabanggit sa kanyang SONA.
Yeah, I also agree with that. No, I was hoping that this will be the one of the highlights of the SONA, in as much as last year it was the Pogo, no, kung maalala natin. Maaring inaantay talaga natin ito, but I'm not so sure if the government is thinking of not a total outright ban, but rather more of a regulation of online gambling or imposition of reforms dito sa online gambling, kasi nakikita rin naman nila na isa tong mahalaga na revenue driver. Pero para sa akin kasi this is a new modality eh. I mean, we have existed for a very long time in the past without this online gambling, and we were able to survive. So tingin ko yung social cost, no, of this online gambling far outweighs whatever revenue that can be generated by the government dito sa online gambling mechanisms ito. So I was really waiting for this, no, for the president to mention this, and hindi niya nabanggit, hindi nasabi. Actually, maliban dito, marami rin namang talagang hindi nabanggit ang ating Pangulo, no? Kagayang issue halimbawa ng digitalization, internet connectivity, wala siyang masyadong nabanggit tungkol dito. Even OFWs, no, na talaga namang supposedly is one of the most important revenue drivers ng ating bansa for their remittances, mukhang hindi rin na masyadong bigyan diin ng ating Pangulo, particularly yung kanilang welfare at yung kanilang mga inisyatiba, no, ng ating gobyerno para sa ikabubuti ng kalagayan ng ating mga overseas Filipino workers, hindi rin niya masyadong na-amplify, no. So marami pa rin naman talagang kulang dito sa SONA na to, pero siguro mas maganda kung nabanggit niya itong mga bagay na to. It could have been a better SONA in its totality. Matatandaan natin sa nakalipas na administration na Prof, after ng SONA, after ba yun or before ng SONA, meron silang series ng mga paglalahad, mga specific ng bawat ahensya or cluster siguro ng ating sa ehekutibo po natin na Prof. Nakikita nyo ba na mahalaga din na magkaroon ng kagaya nito? Na mga spesipiko talaga, dahil marami ding nagsasabi na doon sa naging talumpati ng Pangulo, hindi lahat ng mga issue ay specific. Mayroong mga detalyado, kumbaga, may mga numero, ano ba yung mga target, ilan yung parang yung iba is generic lang na isusulong yung ganito, ganyan. Wala yung mga spesipiko talagang target para magkaroon ng kalinawan, magkaroon ng singilan, at mas maganda rin na meron ka talagang target para at least makita ng ating mga kababayan na talagang meron silang target na imimit nila sa susunod na 1 hanggang 3 taon. Actually, kung maalala natin, in the previous administration, sa panahon ni PRRD, bago magkaroon siya ng SONA, nagkakaroon ng pre-SONA na kung saan yung mga mas detalyado, mga information, lahat doon na inilalatag, no? Para pagdating sa mismong SONA ng Pangulo, hindi nakakailanganin itong mga datos at numeros na to, no? Ngayon kasi, I don't think we have that, no? And so, it's really incumbent upon the President to really amplify on these matters. Pero ito kasing SONA niya ngayon, sa totoo lang, I think the tone was deliberately done in such a way that it was simple, it was straightforward, it's very direct, and inalis yung masyadong mga numero, no, yung statistics and all. Siguro kasi gusto niya ng magkaroon ng isang SONA na mas madaling naunawaan ng ating taong bayan, na kung saan hindi tayo masyadong matatakot na pakinggan kasi masyadong overwhelming, no. So I think
in this SONA, pinipilit ng Pangulo na ilapit yung kanyang sarili, no, doon sa taong bayan by coming up with messaging that is relatively plain, direct, and simple. Pero yun nga, I also agree na hindi naman po pwedeng masyadong simplified, no, because we are relying on the report of the President, and somewhat to some extent dapat meron talaga tong essence of comprehensiveness, ika nga, no, without compromising din naman yung lengguwahe at saka yung mensahe. And yun yung medyo napuna ko dito sa SONA, yung overall demeanor niya was done in such a way na siguro mas madaling maintindihan ng mga Pilipino, ng ating mga kababayan, at yun yung saloobin ng ating Pangulo. Opo, doon po sa mga pangako ng Pangulo, maliban doon pa sa mga nabanggit natin na hindi na natalakay, ano pa yung inaasahan nyo po na tututukan ng Presidente sa last 3 years ng kanyang administrasyon po? Well, I think one, of course, is infrastructure. Very, very important to kasi nga yung nakarang administration, ito yung naging masasabi nating flagship project talaga ng PRRD administration, aside of course from the drug war. Ito yung parang isa sa pinakamalaki, no? Pero kasi kung titingnan natin ngayon, there are I believe 207 infra projects, no, that are being done, and I think only 42 of them have been completed so far, and we're already in the midterm or in the halfway of his administration, and marami-rami pa itong bubunuin, no, dito sa build more project. So I really hope, no, that the President could really be more sabihin na nating serious about pursuing this. And it's a good thing naman that I believe he has a very good DPWH secretary as well as DOTR secretary. Vince Dizon is hands-on, a very good secretary, no, and sana nga itong kanyang sinasabi na love bus, no, na alam naman natin ay nagmula din doon sa legasiya ng kanyang yumaong ama, sana nga manumbalik at makabalik. And I hope that there are modifications at modernizations na kaakibat nito, no, sa makabagong panahon. I mean, ito kasing transportation, perennial problem to, no, lalong-lalo na sa ating mga manggagawa, no, ng estudyante na parang araw-araw, no, kanilang parang survival yung pagpasok sa trabaho, lalo na pag maulan, di ba, walang masakyan and all. And all they wanted to do is to just go to work, to go to school, have a better life, bring food to the table. That's what they want, eh. Pero yung bare minimum kumisa na yun, hindi natin maibigay because salat din tayo, no, sa mga programa, sa mga inisyatibo, sa mga polisiya na sana matagal na natin ginagawa. And one of which is ito nga, itong transportation, and I really hope na talagang mangyari ito, no. Siguro itong labas na to is something that we will try to look forward, no, looking na maisakatuparan talaga. Maraming salamat po, Prof, sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, Prof. Maraming po salamat at mabuhay po kayo. Ang political analyst po na si Professor Froilan Calilong.